Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala na ang Espiritu Santo na nanasa katawan ni Kristo na siya rin iisang Espiritu na nanasa katawan nating mga tao, ayang siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan, na siyang dapat purihin, sambahin, ibigin at paglingkuran ng higit sa lahat. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao, at ang Espiritu Santo, ang Diyos na buhay na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. At walang sino mang ipokrito o ulupong, sinungaling, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo ang makakaligtas sa galit ng Espiritu Santo. Ang naging misyon ni Kristo at layunin ni Kristo ay ipakilala ang Espiritu Santo na nandin sa kanyang katawan, dahil yung katawan ni Kristo, templo rin din yun ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na sa katawan ni Kristo ay ang siyang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Yang siyang Diyos na may gawa din ng buhay ni Kristo, dahil yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. At ang katawan ni Kristo ay winasak, ipinapako at ipinapatay ng mga bulaang propeta, ng mga pari at ng mga naging kaisa ng mga pari na hindi naniniwala kay Kristo na si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi naunawaan ng mga ulupong, ng mga bulaang propeta na nagpapako kay Kristo na yung katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Diyos. At ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay ang siyang amang espiritual na nagsugo kay Kristo, ay ang siyang unang nilapastangan ng mga bulaang propeta, ng mga pari, at ng mga taong nang hikayat na ipapako si Kristo sa krus. Kinalaban ng mga taong ito ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo na siyang ama ni Kristo, na parating kasama ni Kristo na nananahan sa katawan ni Kristo. Ako bilang isang tinawag ng banal na Espiritu, dahil templo rin ng Espiritu Santo ang katawan, at ipinakikilala ko ng Espiritu Santo na sa katawan ko ay ang siyang Diyos Ama ng aking kaluluwa na parati kong kasama, ay ang siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na may gawa rin ng buhay ng buong sangkatauhan. Ang layunin at misyon ko ay sumunod sa yapak ni Kristo, na hikayatin ng mga tao na kilalanin sa kanilang katawan, puso, isipan at kaluluwa ng Espiritu Santo na nasa kanilang katawan ay ang siyang totoong Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. At kailangan na ng tao na mag-repent, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo, nang sa gayon, ang kasalanan ng tao ay patawarin ng Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Sa araw na to, ang topic ko ay, bakit hindi pinakikinggan ng Diyos ang dasal ni Chris Aquino maging ng kanyang mga fans? Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na si Chris Aquino ay isang antikristo, isang ulupong na kumakalaban sa Espiritu Santo. Dahil yung katawan ni Chris Aquino, templo yan ng Espiritu Santo, na binaboy ni Chris Aquino dahil sa katalandian, kamunduhan at kalaswaan. Sinabi nga ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Itong si Chris Aquino, inagaw nga niya yung si Philip Salvador sa asawa nito. So itong si Chris Aquino ang naging dahilan kung bakit naghiwalay si Philip Salvador at ang asawa nito. Dahil nilandi ni Chris Aquino ang pakikiapid, pangangagaw ng asawa ng may asawa, ay walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo
na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo, honor God with your body. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na ang Holy Spirit ang siyang Holy God at Holy Father, na siyang may gawa ng buhay nating mga tao, na siyang dapat nating sambahin, purihin, ibigin ng higit sa lahat at paglingkuran. Dahil siya yung Alpha at Omega. Siya yung lumikha sa atin, na nagbigay ng buhay sa atin, ay siya ring babalik para bawiin ng Espiritu Santo yung buhay na ipinahiram sa atin kung kaya tayo mamamatay. At ang Espiritu Santo rin ang siyang Diyos, Ama, na nagsugo kay Kristo, ang siyang maghuhukom sa kaluluwa ng bawat tao. Kung hindi ka naging kaisa ni Kristo na sumasampalataya, nagpupuri, umiibig, at pinaglilingkuran ng Espiritu Santo at hindi mo kinikilala ang Espiritu Santo ang iyong Diyos Ama, hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo at hindi ka rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Kaya yun yung malaking pagkakamali mo. Ang gumawa ka ng kasalanan laban sa Espiritu Santo. Itong si Chris Aquino, minahal kasi niya yung katanyagan, kasikatan, yung title niya dito na Queen of All Media, yung mga bagay na narito sa mundo ang inibig niya. Hindi niya inibig ang Espiritu Santo na nasa kanyang katawan. Bagkus yung kanyang katawan na sagradong tahanan ng Diyos, ginawa niyang libingan ng kasalanan, ng mga kasalanan niyang ginawa sa Espiritu Santo. Pakikiapid, pagnanakaw, nang hindi naman niya pag-aari, at yung kataasan niya sa kanyang kapwa, yung mga panglalait ni Chris Aquino, kung sino-sino ang mga tao, yung kayabang at kataasan niya na pinagbanta niya ang buhay ni Nico Falsis, ipapapatay daw niya si Nico Falsis, na yung isa, naramdaman itong si Nico Falsis na siya'y binubuli ni Chris Aquino. Marami si Chris Aquino ginawang kasalanan laban sa Espiritu Santo. Ngayon, etong ibig kong ipahiwatig. Hindi ako nagkasalita para sa sarili ko ha. Ang Espiritu Santo ang may gawa ng buhay ko. Ang siyang Diyos na tumawag sa akin para sabihin ko yung katotohanan, pahayag kong katotohanan. Ito yung mga ginawa ni Chris Aquino laban sa Espiritu Santo. Binaboy niya ang sagradong tahanan ng Diyos. Nakiapid siya sa hindi niya asawa. Nanira siya ng pinagsama ng Diyos. Malaking kasalanan niya sa Espiritu Santo. Tapos marami siyang mga tao na inaapi. Naging mapagmataas at mayabang si Chris Aquino. Hindi lang sa kanyang kapwa, kundi lalo't higit ay sa Espiritu Santo. Lahat ng katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo, ang sirain mo ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Kapag sinira mo yung katawan mo, sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Itong si Chris Aquino, kahit magdasal pa yan ng magdasal, humingi siya ng panalangin sa lahat ng kanyang mga fans. Yung kanyang mga fans, hindi rin yung pakikinggan ng banal na spirito para pagalingin si Chris. Dahil si Chris, may utang siya sa Espiritu Santo. Marami siyang ginawang kasalanan laban sa Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ni Chris ay ang Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay nating mga tao ay ang Espiritu Santo. So kilala ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na umiibig, nagpupurit, sumasampalataya sa Kanya. Kilala rin ng Espiritu Santo kung sino yung mga demonyong tao dito sa mundo na kumakalaban at lumalapastangan sa Kanya. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, sinasabi ko sa inyo, ang mga taong bumababoy sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo ay mga antikristo. Hindi sila naging kaisa ni Kristo na umiibig, nagpupurit, sumasampalataya sa Espiritu Santo. Bagkus kinakalaban nila ang Espiritu Santo na siyang Diyos na buhay,
na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa kanilang sarili. Honestly, si Chris Aquino, kaya yung katawan niya nagdurusa na. Honestly, yung katawan natin, kapag ginawa mo yung libingan ng kasalanan, magiging purgatorio yan ng kaluluwa mo. Diyan ipararamdam ng Espiritu Santo ng Diyos. Dahil binaboy mo kanyang sagradong tahanan, ginawa mong libingan ng kasalanan, diyan din mabubulok yung kaluluwa mo. Parurusahan ka ng banal na Espiritu. Diyan magsasuffer. Mapipil mo sa sarili mo. Maghahanap ka ng kalayaan, kapayapaan, totoong pag-ibig, totoong kasiyahan, pero hindi mo yan makakamtan. Sinasabi ko sa inyo, ang kumakalaban at lumalapastangan sa Espiritu Santo ay hindi makakatanggap ng bunga ng Espiritu Santo unless nagrepent ka. Honestly, si Chris Aquino, hindi naman niya kailangan ng panalangin eh. Hindi din kailangan ng panalangin ng mga kung sino-sinong ipokrito. Ang kailangan ni Chris magrepent. Paano mo tutulungan ng isang tao na maligtas ang kanyang kaluluwa kung mismo siya hindi siya gumagawa ng paraan para maligtas ang kanyang kaluluwa? Eh yung mga ipokrita, nagagalit pa sa akin. Kayong mga ipokrita kayo, hindi yung nga hinihikayat si Chris Aquino na magrepent eh. Para humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo. Ako, hinihikayat ko si Chris Aquino na humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo. O, tapos ako pang kagagalitan yung mga ipokrita kayo. Sasabihin nyo sa akin, hindi ako Diyos. Oo, hindi ako Diyos. Pero yung Espiritu Santo na nasa katawan ko, Diyos yun. Yun ang nagsasalita, hindi ako. Ang Espiritu Santo ang nagbigay ng buhay sa akin. Siya rin ang tumawag sa akin. Para sabihin ko kay Chris Aquino, eto yung ginawa mo sa banal na Espiritu. Ito yung pinasasabi ng banal na Espiritu sa'yo. Talandi ka. Nangagaw ka ng asawa ng may asawa. Ang pangangagaw ng asawa ng may asawa, hindi naiiba sa babaeng bayaran na kumakabit sa hindi niya asawa. Yan ang totoo. Kaya yung sexual immorality, wala yung kapatawaran sa banal na Espiritu. Kung hindi ka magsisisi, hindi ka hingi ng kapatawaran sa banal na Espiritu, hindi ka magbabalik loob sa Espiritu Santo, hindi ka patatawarin ng banal na Espiritu, hindi ka rin pagagalingin ng Espiritu Santo. Hanggang sa mamatay ka na dito sa lupa, mamamatay na yung katawan mo, hindi ka nagsisi, pagdating mo dun sa, ang kaluluwa mo, bumalik na dun sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom, mamamatay pa rin ang kaluluwa mo eh. Gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo. Ang layunin ko, hikayatin ng mga tao na magsisi na. Magbalik loob sa Espiritu Santo. Na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. Dahil ang Espiritu Santo ang may gawa ng buhay natin. Siya yung Diyos. Tapos yung mga ipokrita, kalangan nila, kilala nila ang Diyos. Hindi nga nyo sinasambang Espiritu Santo sa sarili nyo eh. Hindi nyo iniibig ang Espiritu Santo. Sa puso't isipan nyo ng Espiritu Santo ang may gawa ng buhay nyo dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Tapos sabihin nyo, sinong Diyos? Si Satanas. Si Satanas, Espiritu din yan. Yan ang Diyos ng mga sinungaling. Diyos ng mga ipokrita. Diyos ng mga feeling nila, mga banal. Pero sila naman gumagawa ng katarantaduhan. Binababoy nila yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay nila. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ng mga ipokrita, ng mga sinungaling, ng mga babaeng makakatiang ari na nangangagaw ng asawa ng may asawa, nakikiapid, hindi ang banal na Espiritu, kundi ang demonyong si Satanas. Yan ang layunin ni Satanas. Hikayatin ang mga tao na maging puta, na kumabit sa hindi nila asawa, mangagaw ng asawa ng may asawa, manira ng pamilya ng may pamilya. Sila yung mga anay. Tapos yung mga ipokrita, akala mo kung sino kilala nila ang Diyos. Eh hindi nyo nga sinasamba ang Espiritu Santo sa katawan nyo eh. Nang Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng buhay nyo. Honestly, hindi naman ako ang kinakalaban nyo eh. Kundi ang Espiritu Santo na tumawag sa akin. Na magsalita para sa Kanya, para ipahayag ang katotohanan. Na siya lang yung nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. Talagang talaga sinasabi ko sa inyo.
Yung mga taong kumakalaban sa akin, hindi ako ang una yung kinakalaban. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ko, na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin, na parating kasama ko, na tumawag sa akin para magsalita patungkol sa Kanya, para ipakilala at ipahayag siya sa buong mundo, na siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin, purihin at paglingkuran. Honestly, tayong mga tao dito sa mundo, kung walang Espiritu sa ating katawan, todas na tayo. Hindi tayo iiral dito sa mundo. Hindi tayo nabubuhay dahil sa pera, pagkain, damit, alahas, kung ano-ano mang nakikita natin bagay dito sa mundo. Mismong ang presensya ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya siya yung dapat nating sambahin. Kaya nga sinabi ni Kristo honor God with your body. Dahil templo ng Diyos ang katawan nating tao. Ang ating katawan, pag-aari yan ng Espiritu Santo, hindi natin pag-aari yan. Tayong mga tao, wala tayong sariling atin. Pinahiram lang tayo ng buhay ng Espiritu Santo. Ang naging misyon ni Kristo ay sundin ang kautusan ng Espiritu Santo. Si Kristo, tinanggap niyang ipako siya sa krus dahil sa pag-ibig niya sa kanyang Ama, sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo na nagsugo sa Kanya. Dahil yung katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi sa aking Ama na nasa akin. Ang katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo yun Ang katawan ko, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay isa ring Espiritu na nasa katawan ko, ay mismo ang Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon kung anong magaganap bago pa man dumating ang Panginoon, bago pa man dumating ang katapusan. Sinabi ni Kristo, darating ang araw, sa huling panahon, maraming mga bulaang propeta ang magsusulputan. Pero sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon, magkakaroon ng gera ang bawat bansa. Ano bang nangyayari ngayon sa mundo natin? Di ba't naglalaban-laban ang mga bawat bansa? Sinabi ni Kristo, maglalaban ang bawat kaharian. Honestly, ang ating bansa, ang totoong pangalan, ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na ang totoong pangalan niya ay Maharlika. Sinakop tayo ng mga ulupong na bulaang propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko, kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Sa banal na kasulatan, wala si Kristong itinuro na sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Si Kristo walang itinuro na magrosaryo ka. Si Kristo walang itinuro na iduluhin mo ang mga pare na tawagin mo Father dito sa lupa. Si Kristo walang itinuro na sambahin mo si Maria na ina ng Diyos. Dahil yung mga aral at salita ni Kristo, nagmula yun sa Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo. Si Maria hindi nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang ama ni Kristo. Hindi ang rosaryo, hindi ang rebolto ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kundi mismo ang presensya ng Espiritu Santo na nasa ating katawan. Yan ang katotohanan. Pero si Kristo, hindi pinaniwalaan ng mga pare. Dahil hindi nila matanggap na si Kristo ay anak ng Diyos. Dahil hindi nila nakikilala ng Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, mismo yung ama ni Kristo. Ang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Ako, nakilala ko ng Banal na Espiritu Santo ang Ama ng aking kaluluwa sa pamamagitan ni Kristo. Dahil yung mga aral ni Kristo, nagkaroon yun ng buhay sa aking kaluluwa, sa aking puso. Na si Kristo pala anak ng Banal na Espiritu. Dahil ang lumukob kay Birheng Maria, kung kaya si Birheng Maria ay nagbuntis at pinanganak si Kristo, ay mismo ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagbigay ng buhay kay Kristo. Ang Espiritu Santo nagbigay ng buhay sa akin. Narito na tayo sa huling panahon. Yung sinabi ni Kristo magkakaroon ng gera, maglalaban-laban ang bawat mga bansa. Narito na tayo sa mundo ng kasalukuyan, naglalaban-laban na ang mga bansa. Sinabi ni Kristo magkakaroon ng yung mga kalamidad. Nangyayari na yan kung saan, di ba? Magkaroon ng mga lindol, nagkaroon ng mga lindol, di ba?
nagkaroon ng mga peste. Honestly, sinasabi ko sa inyo yung COVID-19 na naganap, na 2 taong mahigit na nagsuffer ang mga tao. Warning yan ng banal na spirito, ng Espiritu Santo sa mga tao. Para ipakita sa mga tao, dala ko, tagapagsalita ng Espiritu Santo, para sabihin sa mga tao na siya yung Diyos na may hawak ng buhay natin. Yung mga taong namatay na dito sa mundo, nagawa ng COVID-19, na milyon kataong namatay, gusto kong sabihin sa inyo ang katotohanan. Pinapahayag ng Espiritu Santo. Bawat katawan ng mga taong yon ay templo ng Espiritu Santo. Ang may hawak ng buhay ng mga taong namatay na, gawa ng COVID-19, ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang simula at katapusan. Siya ang Alpha at Omega. Siyang nagbigay ng buhay, siyang babalik para bawi ng buhay. Yung mga ulupong, magmataas kayo. Ang Espiritu Santo hindi nyo nakikita yun ng mata, pero nanayan sa ating katawan yan. Siya ang may hawak ng buhay natin, hindi tayo. Siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Siya yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. So yung mga tao dito, nakala mo nila, kilala nila ang Diyos, sinasabi ko sa inyo katotohanan, ang Espiritu Santo ang totoong Diyos na may hawak ng buhay nating mga tao. Hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo. Kilala ng Espiritu Santo kung sino ang naging kaisa ni Kristo, na naging tupa niya, na nakikinig sa kanyang mga salita. Kilala ng Espiritu Santo kung sino yung mga ulupong, yung mga ahas at alakdan, na nagmamataas at nagmamayabang sa kanya, na nasa panig ng demonyong si Satanas. Honestly, mga pare nga nagpapakot, nagpapatay kay Kristo. So yung mga pare, mga antikristo yun. Mga ulupong yun. Na lumapastangan sa Espiritu Santo dahil yung katawan ni Kristo, winasak nila at pinapako nila sa krus. Hindi nalalaman ng mga pare na ang una nilang winalangya ay hindi si Kristo, kundi mismo ang Ama ni Kristo. Ang Espiritu Santo na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ni Kristo. Ako, patayin man ako ng tao dito sa mundo, walang mawawala sa akin. Kasi yung aking kaluluwa, na born again na yan sa Spirit. Ang kinikilala kong Ama, yung banal na Espiritu na nasa aking katawan. Patayin man ako ng tao, wala silang problema sa akin. Dahil doon sila may problema sa Espiritu Santo na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ko. Alam ko darating ang panahon na kapag ako pinatay ng tao, yung taong pumatay sa akin, malaki ang kasalanan noon sa Espiritu Santo dahil winasak niya yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At yung taong yon, mapapagayon kay Judas Iscariot. Dahil pinapatay niya, si Judas Iscariot kasi ang demonyo eh. Ipinagbenta niya si Kristo sa mga pare para ipapako sa krus. Na hindi nalalaman ni Judas Iscariot na si Kristo at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. So, ang winalang yan ni Judas Iscariot ay hindi si Kristo lang, kundi mismo ang Ama ni Kristo, ang Espiritu Santo. So, pag ako, pinatay ng tao, honestly, hindi lang ako ang winalang yan nyo, kundi pati ang Espiritu Santo na nasa katawan ko. So, wala kayong problema sa akin. May problema kayo sa Espiritu Santo. Dahil yung aking katawan, hindi ko pag-aari yan. Pag-aari yan ng Espiritu Santo. Yang sinasabi ko patungkol kay Chris, hindi niya kailangan ng dasal. Ang kailangan ni Chris mag-repent. Kayong mga ulupong na nagagalit sa akin, kailangan nyo na rin mag-repent. Dalang may hawak ng buhay nyo, yung Espiritu Santo rin. Na isang Diyos na may gawa ng buhay ko. Parehas lang tayo, templo ng Espiritu Santo ating katawan. Pero kayong mga ulupong, hindi nyo sinasamba ang Espiritu Santo sa puso nyo, sa katawan nyo, na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa inyo. Dahil kung sinasamba nyo ang Espiritu Santo sa katawan nyo na sa inyong Diyos, hindi nyo ako kagagalitan. Aayon ka sa akin. Yung mga sumasalungat sa akin, honestly, nasa parte ko yun ng demonyong si Satanas. Kinakalaban nyo yung Espiritu Santo na nananahan sa katawan ko. Honestly, bilang ng buhay nyo eh. Ang Holy Spirit ang may hawak ng buhay nyo eh. Yung si Ananias, kung binasa nyo ang Biblia, nagsinungaling yan kay Peter.
Si Peter, dating disipulo yun ni Kristo. Sinabi ni Peter kay Ananias, bakit ka nagsisinungaling sa Espiritu Santo? Tumanggi pang ulupong na si Ananias na hindi niya naman naintindihan yung kanyang katawan, templo ng Espiritu Santo. Mismong sa harapan ni Peter, bumulagta si Ananias dahil binawi ng Espiritu Santo on time. That time, yung Espiritu sa katawan ni Ananias, kaya si Ananias namatay. Sinasabi ko sa inyo, huwag niyong susubukin ang Espiritu Santo na siyang Diyos ninyo, na siyang Diyos ng lahat ng tao. Dahil ang ating katawan, templo yun ng Espiritu Santo eh. Ang subukin mo ang Espiritu Santo, mamamatay ka. Sinasabi ko sa inyo. Kaya si Chris Aquino, sinasabi ko sa inyo, yung kanyang dasal, hindi yan diringgin ng Espiritu Santo, na siyang totoong Diyos na may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa, dahil yung kasalanan ni Chris, patong-patong na. Hindi kailangan ni Chris ng panalangin. Ang kailangan ni Chris, mag-repent. Yan ang totoo. Kasi kung hindi siya magre-repent, matotoda siya. At yung gawa ng kasalanan na ginawa niya sa Espiritu Santo, na binaboy niyo sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo, dahil sa katalandian, pangangagaw ng asawa ng may asawa, ginawa niyang libingan ng kasalanan yung kanyang katawan. Ngayon yung kanyang kaluluwa, yung kanyang katawan, yung kaluluwa niya nagsasuffer na sa loob ng kanyang katawan. Dahil ginawa niyang libingan ng kasalanan yung kanyang katawan, yun yung naging purgatorio ng kaluluwa niya para magsuffer yung kaluluwa niya sa loob ng kanyang katawan. Yan yung katotohanan na pinahayag ko din dito sa aklat na to. Honest lang, karunungan ko, hindi sa akin ang galing. Ang Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa akin ay siya ring nagbigay sa akin ng karunungan at kaalaman para makilala ko kung sino ba ako, saan ako nagmula, sino yung Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa akin. Honestly, sa totoo lang, kay Kristo mo lang talaga makikita ang katotohanan. Totoo yung sinabi ni Kristo. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sinabi ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. Well, honestly, totoo. Dahil ang Espiritu Santo nagbibigay ng power sa akin eh. Para maging matapang ako at palaban. Sinabi sa akin ng Espiritu Santo, huwag kang matakot. Dahil ako ang iyong Diyos na parati mong kasama. Ako ang nagbibigay ng buhay sa iyo. Kaya ako naging prangka, matapang at palaban. Ay dahil ang aking kaluluwa ay espiritong mandirigma. Ang laban ko dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga demonyong kampon ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, ang Roman Catholic leaders na dinala ni Ferdinand Magellan, mga kampon niya ng kadiliman, mga ulupong ang mga yan. Ninakaw nila ang ating bansa. Pinapaghirap ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa. Yan yung sinasabi ni Kristo. Mag-ingat sa mga bulaang propeta. Ilang taon tayong sinakop ng mga Espanyol? Dahil nalilang tayo ng bulaang propeta ng Romano Katoliko. Magpasa hanggang ngayon, ang mga pinutukan ng lintik ng mga leaders ng Roman Catholic, kala mo mga Diyos at banal, na pakialamero sa politika, yung mga magnanakaw naman sila at diktador. Sila yung mga terorista. Dahil sila yung nagnakaw ng lupa sa ating bansa. Honestly, pinahayag sa akin ng banal na spirito. Santo na lang sa katawan ko. Ang totoong kasaysayan ng ating bansa ay ito. Maharlika ang totoong pangalan ng ating bansa. Nung una pa mang panahon, naging sentrong pangkalakala na pandaigdigan ang ating bansa. Naging tanyag. Maraming mga taga-iba't ibang nasyon ang pumupunta sa ating bansa para makipagpalit kalakal. At ang tawag noon sa pakikipagpalit kalakal ay barter. Nung unang panahon, hindi uso ang pera, kaya barter ang tawag sa pakikipagpalit kalakal. Dahil lumipas ang mahabang panahon, napadpad ng ulupong na bulaang propeta ng Romano Katoliko na si Ferdinand Magellan, na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko na may bit-bit na rebolto ng Santo Niño. Sa banal na kasulatan, pinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebolto. Santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon,
Huwag kang gagawa ng rebolto na inukit sa kahoy o sa bato na sasambahin mo sa iyong lupain dahil ako lang ang iyong Diyos. Ang Espiritu Santo lang ang Diyos natin. Siya yung may gawa ng ating katawan at kaluluwa, hindi yung rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Gawa ng pinutukan ng lintik na yang si Ferdinand Magellan na nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. Anong ginawa ng mga pinutukang lintik ng mga Espanyol at mga bulaang propeta ng Romano Katoliko? Di ba inalipan ng ating mga ninuno? Sinakop ang ating bansa? Yan ang katotohanan. Tapos pagkatapos na tayo sa kupi ng mga Espanyol, naglaban ng mga Amerikano, di ba? At ang Espanyol. Napakasunduan doon sa Treaty of Paris na magmamaygawa sa ating bansa yung mga Amerikano. Anong ginawa ng mga Espanyol, ng mga bulaang propeta? Di ba pinagbenta tayo sa mga Amerikano? Yan ang katotohanan. Mga pinutukan kayo ng lintik, gumising kayo. Anong nangyari ngayon? Sinakop din tayo ng Amerika. Tapos anong ginagawa ngayon ng Amerika? At ang mga Roman Catholic leaders sa mga pinutukan ng lintik na silang mga nanakop sa ating bansa, na nagnakaw ng yaman sa ating bansa. Di ba minamanipula nilang politika sa ating bansa? Dinidiktahan nila tayo? Pinakikialaman nila tayo kung anong tama at mali? Putang ina, mga magnanakaw yun, iniidolo nyo? Kayong mga dilawan? Iniidolo nyo yung mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Nasa ng utak nyo mga pinatukan kayo ng lintik? Mga ulupong na rin kayo eh. Kampon kayo ng kadiliman eh. Ayun si Chris Aquino, di ba dilawan ka rin? Ang puso mo sa demonyo? Ako, damit ko dilaw ang sunod ko ngayon. Pero ang ibig sabihin ito, kontra ako sa dilawan. Na pinutukan kayo ng lintik. Dito sa aklat na to, nahahayag ang pangalan ng pinutukan ng lintik na si Juan Ponce Enrile, na Judas. Siya yung nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos. Isipin mo ha, kababayan mo, kalahi mo, tinraidor mong pinutukan ka ng lintik. Saan ka sumapit? Sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa? Tapos ngayon magulo ang politika dyan sa ating bansa? Dahil kinuha ka ni Bongbong Marcos na maging Chief Legal Counsel, maging advisor. Tapos anong ginagawa mo, Juan Ponce Enrile? Gusto mong linisin din ang pangalan mo. Kaya pumunta ka sa Sandigang Bayan. Para ano? Para linisin ang batik ng dumi sa pagkatao mo. Putang ina ka, Enrile. Makinig kang maayos. Kahit anong gawin mong pagtanggal ng batik sa pagkatao mo, ginawa mo yan. Talagang traidor ka, diktador ka. Magnanakaw ka rin katulad ng mga Amerikano at ng mga Roman Catholic leaders. Naging kaisa kanya. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Espiritu Armageddon. Tinawag ako ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan. Honestly, sinabi ni Kristo doon sa kanyang parables about the weeds. Kinuwento niya doon na ang Panginoon, nung nagtanim ng mabubuti, maayos. Tapos sinabi nung anghel sa Panginoon na may dumating na yung masama, yung demonyo. Nagasik din ng kanyang mga damo. Pero masasamang damo, alam yun ng anghel ng Diyos na masasamang damo yun. Ang sabi ng anghel sa Panginoon, kung bubunutin na daw yung masasamang damo na yon. Ang sabi ng Panginoon, wag muna. Intayin mo sa harvest kasi kung baka mabunot mo rin yung mabubuting damo. So, intayin natin yung sinasabing harvest sa huling panahon. Hintayin daw. Saka ko sasabihin sa'yo kung alin yung masasama na dapat mong bigkisin at sunugin. At yung mabubuti, ilagay mo sa aking kamalig. Ipinapahayag ng banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ko ng ating bansa dati, maayos. Nang dumating ang pinutukan ng lintik na Roman Catholic leaders, yang si bulang propeta na si Ferdinand Magellan, nagkaletse-letse na yung ating buhay sa ating bansa. Dahil sinakop tayo ng mga bulang propeta
ng Roman Catholic leaders at ng mga Espanyol. Then sinakop din tayo ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano na Roman Catholic leaders din at American leaders, mga ulupong lahat sila. Mga kampon sila ng kadiliman. Sila yung masasamang damo na napunta sa ating bansa na dapat lupigin. Pero ang ginawa ng ibang dilawan, kumampi. Doon pa sila kumampi sa mga magnanakaw at diktador. Kaya yung kanilang kaluluwa, naligaw din ng landas. Honestly, dito sa aklat na to, nahahayag yung pangalan ni Tatay Digong. He is one of the spiritual warrior, katulad ko. Yung aklat na to, hindi ko to magagawang mag-isa. Lalo't high school graduate din lang ako. Ang nasasaad sa aklat na to, puros Ingles na salita. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ko, sinunod ko yung boses niya, nagawin ko tong aklat na to. Kung anong mag-reflect sa mind ko, sinabi ng Panginoon, okay, i-research mo to, etong gawin mo. Ilahad mo lahat dyan. Naririto yung story ng patungkol din sa politika. Pati yung sa war on drugs, naririto. Yung patungkol sa mga laglag bala, tanim bala, naririto. Sa aklat na to lahat. Maraming patungkol to din sa politika. Dito sa aklat na to, inilahad ko yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, ni Cory Aquino, at ni Leni Robredo na sila yung mga ulupong. Mga kampon sila ng kadiliman na naging kaisa ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders na nanakop sa ating bansa dahil doon sila kumakampi. Si Tatay Digong at si dating late President Ferdinand Marcos ay hero sa aklat na to. At itong aklat na to kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi ni Kristo na bago pa man dumating ang katapusan, mahahayag muna yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos Ama. Ang ating katawan, templo yan ng Diyos, templo ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, the coming of the kingdom of God is not something that you can observe. Nor will people say, here it is, or there it is. Because the kingdom of God is in our midst. Nasa sarili natin, nasa katawan natin. Dahil ang katawan natin, templo ng Diyos. Ngayon, kung ikay magpupuri, iibig, sasampalataya ka sa Espiritu Santo na nasa katawan natin, na siyang Diyos Ama ng ating kaluluwa, maliligtas ka. Pero kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, wala kang puwang sa langit. Dahil ang inibig mo yung demonyong si Satanas na silang mga kampo ng kadiliman. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Si Chris Aquino, hindi yan gagaling. Hindi yan pagagalingin ng Espiritu Santo. Mamamatayan na nagsasaper. Dahil yung katawan niya, binaboy niya eh. Sagrado tahanan niya ng Espiritu Santo. Ngayong kaluluwa niya, sinasabi ko, naghihingalo na. Hindi ko naman sinasabi naghihingalo yung katawan eh. Naghihingalo yung kaluluwa, yung espiritu niya. Konting buhay na lang ang binibigay ng Espiritu Santo. Kaya hinihikayat ko si Chris na mag-repent. Dahil yun ang iniintay ng Espiritu Santo. Na siyang Diyos na may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa. Na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan dahil bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Ito yung katotohanan. Kayong mga fans ni Chris, kahit si Chris, manalangin kayo ng manalangin, hindi kayo pakikinggan ng banal na Espiritu. Hanggat si Chris ay hindi nagre-repent. Hindi yan gagaling. Yun ang iniintay. Dahil maraming kasalanan si Chris Aquino na ginawa laban sa Espiritu Santo. Kailangan niya nang mag-repent. Ngayon yung mga nararanasan ni Chris, yung mga sakit na yan, na hindi magamot-gamot ng mga doktor, galing yan sa Espiritu Santo. Sinasabi ko sa inyo. Dahil ang Espiritu Santo may gawa ng buhay natin eh. Sa dami ng kasalanan na ginawa ni Chris, patong-patong ngayon yung sakit niya. Yung mga gamot ay tinuturok sa kanya, nagkakaroon siya ng allergy na hindi maiturok ngayon sa kanya. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Sinabi ni Kristo, lahat ng hilingin mo sa aking Ama, ibibigay niya. Kung kinilala mo ang kanyang Ama.
at alam ng Diyos Ama ng puso mo nagpupuri sa Kanya. Honestly, hindi ko naman hiniling sa Diyos na ako ay gawin niyang writer na gumawa ng aklat na to. Siya mismo ang tumawag sa akin na gumawa ka ng aklat. Ilang beses akong sinabihan ng Panginoon, pero hindi ko alam na siya yung tumatawag sa akin. Tinanong ko ang sarili ko, paano ko makakagawa ng libro? High school graduate nga lang ako. Ang aking salita, hindi naman totally English. So, paano ako makakagawa ng libro? Pero sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang imposible sa tao ay posible sa Espiritu Santo. Ito nagawa ko. Gawa ng tulong ng Espiritu Santo. At itong aklat na to kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng katotohanan. Para ipakilala na si Kristo ay anak ng Diyos, bugtong na anak ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nasa sa katawan ni Kristo na siya ring iisang Espiritu na nasa ating katawan ng buong sangkatauhan. Ay ang totoong nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin, purihin, ibigin ng higit sa lahat. Para yung ating kaluluwa ay hindi mamatay, gawa ng kasalanan. Dalang kasalanan, kamatayan yan. Ngayon kung hindi ka magre-repent, magiging slave ka ng kasalanan. At gawa ng kasalanan, mamamatay ang iyong katawan at kaluluwa at sa impyerno mapupunta. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magrepent. Yun din ang obligasyon ko. Hinihikayat ko ang mga tao na magrepent. Dahil sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng tao, mamamatay ang tao. Dahil yung kaluluwa natin, yun yung buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo. Na siyang huhusgahan base sa ating mga gawa at pananampalataya. Hindi mo naman kayang linlangin ng Espiritu Santo. Yung mga pare, honestly, yung sa Roman Catholic leaders, lahat ng mga yan ulupong. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang mga yan hindi sumasamba sa Kanya. Ang iniidolo ng mga pare, yung kanilang punong ministro na nasa Roma, na kanilang tinatawag na Holy Father, yung Papa sa Roma. Tao lang yan. Ulupong din yan na kumakalaban sa Espiritu Santo. Yan ang katotohanan. Honestly, sinasabi ko sa inyo, Chris Aquino, kung nakikinig ka, hindi diringgin ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo ang mga dasal mo. Hindi kanya pagagalingin unless nagrepent ka. Yun ang iniintay niya. Yung magrepent ka. Hindi yung dalangin mo. Dahil alam ng Espiritu Santo kung ano mga pinagagawa mo sa Kanya. Katawan, sa iyong katawan, sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo, binaboy mo ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Sa mga kamunduhan at kalaswaan, naging mataas at mapagmayabang ka, hindi lang sa kapwa mo, kundi lalo't higit ay sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo. Ngayon, kung hindi ka magre-repent, kahit ipanalangin ka pa ng mga fans mo, kung hindi naman ka magre-repent, hindi ka gagaling. Hindi ka pagagalingin ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na ang mga aral at salita ko hindi nagmula sa akin, kundi sa amang nasa akin. Which ang aking katawan, templo rin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na sinasamba ko, yung siyang ama, espiritual ng aking kaluluwa na parati ko rin kasama na nasa akin. Siya yung nagpapagaling at bumubuhay ng patay. Honestly, yung katawan ni Kristo, templo yan ng Espiritu Santo. Ang nagbigay ng buhay kay Kristo nung ikatlong araw, kung kaya siya nabuhay na mag-uli, ay ang Espiritu Santo rin. Sinabi ni Kristo ang nagpapagaling ay hindi siya, kundi ang Ama na nasa Kanya. Ang Espiritu Santo ang nagpapagaling at bumubuhay ng patay. Yan ang katotohanan. Ang kaluluwa ko ay isang masterpiece na nagmula sa Espiritu Santo. Kaya sinabi ni Kristo, walang sino man ang makakapasok sa karya ng Diyos Ama hanggat ang tao hindi muling ipinapanganak sa Espiritu. Ang kaluluwa ko, Espiritu yun. Ipinanganak sa Espiritu Santo. Ang aking katawan, templo ng Espiritu Santo. Ang aking katawan, ipinanganak yan sa sinapupunan ng aking ina. Dahil yung aking ama at ang aking ina, pinag-isang katawan ng Espiritu Santo. Para mabuo ako doon sa sinapupunan ng aking ina. Sinabi sa akin ng banal na Espiritu
na bago ka pa man ipinanganak dito sa mundo, pinili na kita na maging tagapagsalita ko para magpahayag ng katotohanan. Na ipakilala mo sa buong mundo na ako ang ama ni Kristo, na siya ring amang espiritual ng kaluluwa mo, na nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Dahil bawat katawan yung mga tao ay templo ko at ako ang inyong Diyos na dapat nyong sambahin. Hindi yung mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Hindi nyo dapat sambahin ang dolyar ng Amerika. Dahil ang dolyar ng Amerika, pera lang yun. Ang sinasamba ng mga Roman Catholic leaders ay mga ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Ang sinasamba ng Amerika ay ang kanilang dolyar. Yan ang pinahayag sa akin ng Espiritu Santo. Mga antikristo ang mga bansang nanakop sa atin. Mga kampo ng kadiliman, mga demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ito yung katotohanan. Ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega. Siya ang simula at katapusan. Ngayon, kung ang mga tao magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, patatawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan nila, maliligtas sila. Pero yung mga taong nanatiling mapagmataas, mayabang, na kumakalaban sa Espiritu Santo, sila yung uusigin ng Espiritu Santo at parurusahan ng Espiritu Santo. At yung kanilang kaluluwa, yung kaluluwa nila ang magdurusa sa impyerno. Dahil dun itinatapo ng banal na spirito ang mga kaluluwang suwail na lumalapastangan sa kanya sa impyerno. Hindi yun nakakapasok sa langit. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin, ay siya ring may hawak ng future natin. Kung hindi mo inibig ang Espiritu Santo, kinalaban mo siya, sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa mo. Pero kung naging kaisa ka ni Kristo na sumasampalataya, nagpupuri, umiibig sa Espiritu Santo, pinanatili mong sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang katawan mo na pansamantalang tahanan ng kaluluwa mo, kung lumisan ka dito sa mundo, ang kaluluwa mo maliligtas. Sa langit ang punta nun, kasama ni Kristo. Ito yung katotohanan. Ipinahayag din sa akin ng banal na spirito na ang Amerika at ang Roman Catholic leaders ay ang dalawang malaking ulupong na mga kampo ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas na nanakop sa ating bansa ang totoong kalaban ng mga tao sa ating bansa. Siyang kalaban ni Tatay Digong. Natin. Dahil sila yung nanakop sa ating bansa. Pero itong si Juan Ponce Enrile, yung mga dilawan, yung si Bongbong, tangay. Naampun na rin yung kanyang kaluluwa ng mga demonyo. Kasi si Juan Ponce Enrile, kinuha niyang advisor eh. Naging puppet si Bongbong Marcos ng mga dilawan. Dilawan na rin si Bongbong Marcos. Yung nagtraidor sa kanyang ama, inidolo ni Bongbong Marcos. Itong si Bongbong Marcos, tinraidor na rin ang kanyang ama. Ganyang katanga si Bongbong Marcos. Sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo nang i-impeach yan. Si Bongbong Marcos, dahil wala yung kakayahang mamuno sa ating bansa. Puppet din yan ng mga dilawan, ng mga Amerikano, at ng mga bula ang propeta ng Romano Katoliko na nanakop sa ating bansa. Si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para yung kaluluwa mo ay muling ipanganak sa Espiritu. Yang mga pare, hindi sila nanghihikayat ng tao na mag-repent. Hinihikayat nila ang mga tao na magdasal ng rosaryo. Iduluhin ng mga pari ang amang espiritual. Pero ang katotohanan, ang Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo ay ang nag-iisang amang espiritual na siyang dapat nating sambahin, purihin at paglingkuran. Hindi yung mga pari na nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus dahil sila yung mga antikristo at mga ulupong na nasa panig ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Mag-repent na kayo. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, at sana subaybayan nyo pa ang mga revelasyon na ibabahagi ko sa inyo. At tanggapin nyo ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan,
At maniwala kayo kay Kristo na ang Espiritu Santo ang siyang Diyos Ama ng inyong kaluluwa na may gawa ng inyong buhay. Katulad ko, nagsasalita patungkol kay Kristo at patungkol sa banal na Espiritu, itinataas ni Kristo ang Espiritu Santo ang Diyos Ama sa puso ko, itinataas ko rin ang pangalan ng Diyos Ama, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatawan dahil bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. At maliwanag na sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo at hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Dahil ang katotohanan, hindi lahat ng tao ay nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo kung kaya hindi lahat ng tao ay maliligtas. Kundi tanging yun lang mga tao na naging kaisa ni Kristo, na umiibig, nagpupuri, sumasampalataya at naglilingkod sa Espiritu Santo ang totoong maliligtas, ang kanilang kaluluwa na makakapasok sa langit. Maraming salamat at hanggang sa muli. Bye! Thank you!